So hello, we have here our system for our capstone. It's called EQ. It's a digital system for uh, queuing in a hospital or a healthcare center. So first, dito tayo sa pag-create ng account sa registration page. We have your full name, username, and the password field, and we have the role for our user. So gawa muna tayo ng account. And so dito sa role, mamili tayo kung staff siya o receptionist. And pag receptionist, walang department, and yung staff, meron siyang department. Ang ginagawa kasi ni receptionist is nag-a-assign and nag-a-add lang siya ng patient sa isang department. While si staff naman, siya yung nag-handle nung naka-assign na patient kung saang department siya. So yun, sa receptionist muna tayo, create muna tayo account doon. And gawa tayo ng account para sa staff. Select role, staff, tapos kung saang department, and create account. Password do not match. And account successfully created. So una, doon muna tayo kay receptionist kasi sa process sa hospital doon muna dumadaan si patient. So login tayo. Sa view ni receptionist, ito lang yung makikita niya, yung information form ni patient, then yung mga field ng information na kailangan sa isang form, then the history. So makikita rito yung total patients na ina-add ni receptionist, and yung registrations ngayong sa isang araw, kung saang at kung ilang department yung pinag-assignan niya. So balik tayo dito. Makita nyo dito sa records, meron na tayong naka-add. So add pa tayo. Then birth date, and birth date na pinapakita niya na rito yung age pag nag-choose tayo, and date. Contact number, then sample address na lang kunyari. Then gender, male, status, and registration date, reason for visit, and makita natin dito yung reason for visit ni patient. And dito sa parent or guardian field, pag 18 and above, we can just put NA or kahit wala na. Then sa vital signs, optional lahat yan, since si receptionist naman yung maglalagay niyan.
kanina nag-create tayo ng account ni staff sa general medicine, so doon tayo mag-assign ng patient. Yan, kanina meron tayong queue number 1 dito, so nag-assign tayo ng panibago, naging queue number 2 na siya. Add pa tayo ulit ng isa para marami. Number na lang ulit. Day, super busy. 18 optional naman yan. Then sa general medicine ulit na view number 3 na siya. So makita natin dito sa action buttons, dito sa history, meron tayong edit kung gusto natin palitan yung information ni patient. And then view, yung meron tayong modal dito para sa patient information summary. Makita natin yung lahat ng information na nilagay natin kay patient. So ngayon nakapag-add na tayo, lagyan natin yung account ni staff kanina. Ayan, lagyan natin yung account niya sa general medicine yan. Yan sa dashboard ni staff, makikita niya rito yung ito sa general medicine siyang department. Makikita niya rito yung mga naka-add na patient sa department na yun. Then makikita rito meron tayong action buttons, view, and patient summary. Makikita natin, then edit ulit, and start, and remove button. Dito naman sa header natin sa navigations, meron tayong display page, and nag-open siya ng new tab pag clinic. And then makikita natin dito yung si queue number 1, yung status niya is waiting since hindi pa natin ini-start. So bago yun, pakita ko muna yung ibang page, ibang features yan. Yan, sa SMS page namin, makita rito yung patient. And then pwede tayo mag-send ng message through SMS API. Pwedeng mag-send sa lahat, and pwedeng isa lang din. Dito naman sa baba, meron tayong quick message templates pang update ng queue status ni patient. Halimbawa, and there are halimbawa, number of patients ahead of you, please proceed to the waiting area. And clear message, o kaya pag customized message. Then sa queue history naman, makita natin dito, ayun nga, mga naka-add na patient sa department. Then yung actions na isasagawa kay patient, yung halimbawa, ayan, na-register na siya. Ayan, naka-register pa lang. Then filter activities, gusto natin makita kung sino yung mga pasyente sa anong date na yun. Then sa reports page, ayan, makita din natin dito sa filter naman, makita natin kung ngayong araw, sa isang linggo, sa isang buwan. Then nakapag-export din tayo ng reports. Yung format niya is PDF. Ito sa baba, dito yung details ng patient. Halimbawa, name, age, contact, department, si doctor, reason for visit, view number, check-in time, and created. So ngayon, balik tayo dito sa dashboard ko anong ginagawa nga ni staff. So makita natin dito, status niya is waiting pa lang, di ba?
pag in-start natin yan, magiging in consultation yung status niya. Ayan. And hindi tayo makapag-start ng upcoming patient hanggat hindi nako-complete si current patient. So pag kinomplete natin yan, ayun, papalitan na siya, queue number 2. So paano nga ba ako? Kailangan ano ba? Pagka mag-add ba tayo, magla-logout na naman ba tayo? Pag kay receptionist. So hindi. Kasi since magkaibang unit naman ang gagamitin si receptionist siya si staff, pwedeng i-access na lang through IP address yung system ni receptionist. So try natin yun. Yan, nakapag-add tayo. Queue number 4, si Just Salazar. Then so paano nga ba pag hindi nagtuloy si patient na magpa-consult? Halimbawa hindi siya natuloy, ayun yung function ng remove button natin dito. May skip na yung queue nya. So ayun, try natin. Once click natin yun, wala yun, then papapalitan yung nasa display natin ng susunod na queue. Ayan, si queue number 5 na. So paano pag gustong bumalik ni pasyente? Tapos eto kunyari yung pila natin, halimbawa dalawa lang muna sila. Pwede siya dito sa queue history natin, history natin, ayan, meron tayong requeue button dito. So instead of going back to receptionist para magpa-assign ulit, magpa-register ulit, depende kung ano yung ipapakonsulta niya. Syempre kailangan niya ulit magpa-reassign kung saang department siya. So dito naman, kung dito pa rin siya sa general medicine, pwede na lang natin pindutin yung requeue button. So ayan, mangyari magiging queue number 7 na siya. Susunod na siya dito sa last. So last the admin account. So nakapag-add lang tayo ng admin account through pag-insert dun sa staff in database. So hindi tayo pwede mag-add dito sa create account ng admin. Since may admin account na tayo, papakita ko na lang yung view ni admin kung ano yung nagagawa niya. Login natin si admin. Ayan. Kay admin naman, dito sa view niya, makita niya yung users, which is yung kaninang ginawa ko, si receptionist tsaka si staff. And then since wala naman department si receptionist, NA na lang nakalagay dito. And si staff kanina, doon tayo sa general medicine nag-create. Tapos activities, kung ilan nag-login huli, si user. Then meron tayo edit button dito. Pwede natin palitan if needed ng username. Then pwede natin mag-reassign ng role. Ayan. So if pag staff yung role nya, pwede natin gawing
pwede natin siyang i-reassign sa ibang department. Pwede rin tayo mag-delete ng users. Then nakapag-export din siya ng reports. So ayun lang, that's our system for queuing in a community hospital.